Basahin nga natin sa English yan, kapatid na Daniel. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Ang mangyayari ngayon sa mga tao, mawawalan ngayon ng pagtitiwala sa Diyos, mawawalan ng pagtitiwala sa relihiyon. Kasi yung mga nagsasabing medyos kung ano-ano pinaggagawang kawalangyaan paano ka pa nga naman makukumbinsin itong mga taong ito? Yan ang alalahanin ni Apostol Pedro, 2,000 taon na nakakaraan. Ang sabi ni San Pedro sa 2:1 ng ikalawang Pedro, Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro, na magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya, na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. At maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay, na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. kita nyo mga kababayan, dahil dito sa mga nagkukunwari na ito ng mga sa Diyos, dahil sa kanila, pagsasalitaan ng masama, pati yung daan ng katotohanan, pati yung katotohanan, mapupulaan ng mga tao dahil dito sa mga nagpapanggap na sila'y sa Diyos. Pero sila'y mga bulaang propeta, mga magdarayang, mga manggagawa, mga ligaw ang kakilala sa Diyos. At yan po ay isa sa mga hulang magaganap sa ating panahon. Sa ikalawang Timoteo 3:1, ito po ang sabi ng kasulatan. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang pasalamat, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Kita nyo ang tagubilin ng Diyos sa atin, mga kapatid. May mga tao sa mga huling kapanahunan, may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Paano ngayon ang magiging resulta nito sa mga tao? Pati yung kabanalan ng katotohanan nasa Biblia, mapagdududahan. Kasi itong mga taong ito, nagpapanggap na sila lang ang totoong relihiyon Kaya ako naniniwala, mga kababayan, na ang tao lalong lalamig ang pag-ibig sa Diyos. Lalamig ang kanilang pagtitiwala sa relihiyon dahil sa nangyayaring ito sa mga relihiyon. Sana wag namang mangyaring lahat na ng tao'y mawalan ng pag-ibig sa Diyos. 24:12 ng Mateo, kapatid na Daniel. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Lalamig ang pag-ibig ng marami sa Diyos dahil sa napakasagana ng katampalasanan sa ating panahon. Yun ang nagpapatunay, malapit na po tayo dun sa panahon ng wakas Kasi sabi ng Panginoong Hesus, pag sumagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami lalamig. Pagkatapos, habang palapit ng palapit ang wakas, pasama naman ng pasama ang mga tao. Yung nandoon sa ikalawang Timoteo 3:13. Datapwat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na mga dadaya at sila rin ang mga dadaya. Nakita niyo yan, Ang masasamang tao, lalong sasama ng sasama. Magdadaya sila, pero sila rin madadaya. Kaya katakot-takot na dayaan. Yung nagdadaya, nadadaya pa rin. Pasama nga ng pasama ang tao sa ating panahon. Di ba kayo naniniwala, mga kababayan? Nakikita naman natin Ngayon, ang panahon ng dayaan. Tamang-tama yung sabi ng Biblia Ang masasamang tao, magdaraya, lalong sasama ng sasama, at sila rin ang mga dadaya. Katakot-takot na dayaan. Marami pong mandarayang mangangaral Basahin natin ang 24:24 ng Mateo. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan
Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Magdaraya yan, ililigaw ka eh. Magmimilagro pa. Sabi nga sa Pasyong Katoliko eh, itong sukaban at lilo, magdarayang walang toto, kalupit-lupit na tao, kampo ng mga demonyo, ang pangalay Antikristo. O, kita nyo? Kaya maraming tao ngayon, kunyari nagsasalita, Kristo, 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 Diyos, pero mandaraya pala. At Antikristo pa, ang sabi sa Pasyon. Sabi ng Panginoong Hesus, magsisilitaw ang mga bulaang propeta, magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Kagaya halimbawa ng nagpapakilalang Kristo sa ating panahon. Kaya kung mag-iisip ka ngayon sa relihiyon at ito ang mapagbubungaran mo, makikita mo, makatabangan ka eh. Yun po inaalala ko mga kababayan. Na baka pati yung katotohanan, tabangan na ang mga tao dahil nga sa nakikitang mga nangyayaring ito sa mga relihiyon. Sana mga kababayan, mag-isip-isip tayo. Maniwala tayong may Diyos. Itong nangyayaring ito, sinabi na nga ng Diyos ito eh. Sinabi na ng Diyos, lilitaw itong mga bulaang propeta at mga bulaang Kristo. Lalo tayong magsuri, mga kababayan. Bakit? Kasi itong mga pangyayaring ito, ipinagpauna na ito sa Biblia, magaganap ito sa malapit ng kawakasan. Na ang mga tao, sasama ng sasama, pati mga nagre-relihiyon, magdadaya, mandaraya, sila rin ang madadaya. Yung lahat ng yan, mga hula, na ipinagpauna ng Biblia.